Yo, mic check, mic check. What's up, what's up, what's up? Good morning. Andito lang naman tayo para mag-battle review. Para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe. Alam nyo na, love you. Para sa mga hindi naman, syempre, mas alam nyo na, fuck you. Okay, ang battle na papanoorin natin ngayon, Isabuhay 2025 Tournament, Kripli versus Ban sa Gubat 15. Okay, medyo controversial tong laban na to, no? Dami ko nababasa o nakikita na luto nga raw, home court advantage si Ban, puro Bisaya, bumoto sa kanya, palyado yung mga judging. Ngayon, papanoorin talaga na hihimayin natin, try natin maging unbiased, tapos titignan natin kung sino talaga yung nanalo dito, no? Pero syempre, opinion ko lang to, may kanya-kanya tayo opinion, preference ko lang tong gagawin nating video. Try natin maging, yun nga, unbiased. Parehas namang malakas to si Kripli, crowd favorite, tapos si Ban naman, alam ko, undefeated din to dyan sa Rapolo. So, dyan sa flip top, undefeated pa to. So, panoorin natin. Huwag natin patagalin pa. Let's go! Pakiramdam ko, yung family naman yung part ko. Panda, shoutout sa kanila. Rapolo, syempre. Laban na parating! Titi! Boy ko! Rap Battle League, unang Filipino Rap Battle League sa Australia, Calagwas, bro. Ano? At! Sa kaliwa na ba? Ito ang kurado natin para sa Isabuhay 2025 Battle. Gubat 15. Unang banat, pakinggan natin. Kripli. Hindi na ako magre-rebat. Mga minamahal kong ayasid, pagpasensyahan nyo na kung minsan ako'y sobrang likot. Ako'y magpapakumbaba at handa sa inyo na maglingkod. Basta wag nyo lang sa akin gagawin yung ginawa ninyo kimot. Game? Bago ko ibadibag si Ban na sa crowd madaming kapamilya. Like kung putang ina, banlag pa rin si Jan Leo. Slant eyes. Ako na nag-volunteer mga repa para patunayan sa social media na di na kailangan ng 100 men para gulpihin tong gorilya. Mali ka nang nakasalubong mo, Cesar. Ikaw dito yung makuku, lata. Ikay napasubo, bata. Papatayin kitang sobrang brutal, mukha mo'y masusu. Gatan, ikay matututo, yawa. Sa mukha hiwa, tapos hila, sugat, bubu. Kaka, sabay hawak sa ulo, hawak sa baba. Okay, intro dito ni Kripli. Medyo nag-start siya ng slow. Parang in-address niya muna yung crowd na huwag gawin sa kanya yung ginawa nila kay Mot. Ano yata to? Patama yata to nung laban ni Mot tsaka ni J Black sa PSP. Diyan din yata yun. Tapos naging panalo nun si Mot eh. Tapos naging parang hindi natuwa yung mga crowd. Parang gusto nila si J Black manalo. Syempre, bata nila si J Black eh. Tapos yun, na-overturn, 'di ba, sa PSP. So hindi ko lang kung yun yung patama doon ni Kripli ha. Tapos yun, tinira niya si Jan Leo, yung parang enigma nila diyan sa sa Rapolo. Tapos ano pa ba? Eto, maganda yung sumunod niyang in-address niya kagad or pinakilala niya kagad si Ban na unggoy, na Caesar. Si Caesar sa Planet of the Apes siya. And then yung uuaa nga. Yan, ganda. Ito pa, sumayaw-sayaw rin siya. Ito si Ban yung gumagawa nun, antics yun ni Ban. So parang sinasabayan niya na kagad yung kulit ni Ban dito. Pinapakita niya kagad na kayang sumabay ni Kripli sa antics ni Ban. Tangina mo, monkeypox! Nag-iisang lineup ng Isabuhay tapos home court. Sabotahe, buwisit! Tangina, flip top, kala ko PSP lang yung scripted. Pabor sa undefeated. Pero di ikaw yung tinatalakay ko. Ito'y partida kasi hindi ka pari yung kahanay ko at di ka uubra kahit ganapin pa to sa loob ng bahay nyo. Tangina, ano lalamang mo sa akin? Bars? Jokes? Flow? Tingin mo ikaw ay sasapat? Estilo ko'y parang Isabuhay 2025 kasi kayang-kaya ko lahat. Sa isang aspeto ka aangat,
Kaso yung malas mo tol sagad, sa crowd ka na nga lang lalamang, master of crowd control, panataba. Ganda rin ang ano dito ni Cripply, mga punchlines niya. Yung angle na napili niya, no, parang pinagmumukha niya talagang ano si Ban. Pinagmumukha niyang bata rito si Ban na kahit nandyan siya sa lugar nila, di uubra to si Ban sa kanya. Yan yung sinasabi niya rito. Ads muna! Para dire-diretso na tayo. Yung laban nyo ni Manda, panataba. Yung laban nyo ni Manda Baliw, kakaiba na battle rap. Mukha kayong hindi magkasundo na silverback. Parang Planet of the Apes yung laban nyo, mga gago. Sobrang pangit nung laban nyo, dapat pareho kayong talo. Ang kulit ng pagkakasabi, isa ba? Parang Planet of the Apes yung laban nyo, mga gago. Sobrang pangit nung laban nyo, dapat pareho kayong talo. Hindi kayo sikat ni Cancer! Aware din pala tong tangang to. Yung banat mo nakaraan, buti maaga mong napagtanto. Sabi mo di kayo magkakampyon ni Manda. Buti alam mo! Tangin ang pangalan niyan. B-A-N. To the game. Pero EA Sports to the game yun, di ba? Hindi naman NBA to the game. EA Sports to the game. Tunog laro kung susumahin. Amateur na naman yung mamamain. Hoy, BAN, welcome to NBA moments ka sa akin. Di ba aswang ka? Kaso tinatakwil ka ng pamilya mo, pare. Kasi sa family tree nyo na aswang, ikaw lang yung mukhang kapre. Total, ibabayas nyo ako. Puta lahat kayong mga Bisaya, mga aswang ka. Huwag mo silang idadamay kasi sila... Huwag mo silang idadamay kasi sila'y aking mga friend. Namamotivate to si Gago pag nagpo-post si GL ng Ascend. Sinuwag eh, no? Post si GL ng Ascend. Tangina tong aswang supalpal pag lumapit. Pag ako nagtanghal mapanganib, aswang ka lang pero ako dito yung manananggal sa bracket. Tanginang isa buhay to. Yung bracket ko, alanganin. Mga tatalunin ko, MP3. Ban, puta, pag ako nag-champion, disrespect pa to sa akin. Buti pa si Mot. Buti pa si Six Threat. Mga nakalaban bigatin, kaya pangalan nila nag-boom. Mga Bisaya daw ay katulong, di ako naniniwala kasi ito yung simple truth na kung yung Bisaya katulong, batong mga dudong pa yung tinutulungan ko magka-million views. Putang ina mo! Ang sarap mong sumbatan! Ganda ng punto ron ni Cripply, no? Yung kasi nga 'di ba pag Bisaya kadalasan asar sa kanila o bansag sa kanila makakatulong. Tapos ngayon, ba't parang siya pa yung katulong kasi nga siya yung tumutulong kay Laban sumikat, dumami yung views. So ang ganda ng ano niya ron, ng pagkakagamit niya ron sa pang-asar sa mga Bisaya na katulong. Binabata niya rito si Ban, yung angulo niya parang angat na angat siya tapos ano lang si Ban dito, underdog. Parang gano'n yung pinapamukha niya. At the same time, parang nire-reverse psychology niya yung crowd na pinaparinig niya nga na ibabayas niyo ako, ganyan-ganyan, nasa home court. Alam ko, aware siya na nasa home court siya ni Ban. Pero gayon pa man, dudurugin niya si Ban dito, di ba? Kahit nga nasa loob pa ng bahay niya, di raw mananalo to si Ban eh. Lamikay kayaw-yawan. Maswerte ka kasi kalaban mo, putang ina, isang YouTuber. Sa mga subscribers ko dyan, hello! Di ako nakikipag-usap sa mga 10K followers below. Baka yung
page mong pamboplax, iyabang mo dito sa gubat. Wala akong respeto sa page na mga MCing walang blue badge. Ano, is it too much? Kaya kitang ibadibag sa batilat sa SOCMED. Tingin nyo dito, New God versus vlogger na current? Pues... versus vlogger na current? Pues kaya ba ng New God sumabay sa content? Bye. Okay, round 1 ni Cripply. Solid. Malakas yun. Dami niyang binitawan dito mabibigat din na punchlines. Nag-start nga lang siya ng slow pero yun. Ang creative din ng mga sinabi niya na na nagamit niya talaga yung pagiging master of crowd control niya rito. Ina-address niya nga yung pagka-bias ng mga Bisaya, home court advantage ni Ban. Tapos ginawa niyang, binata-bata niya rito si Ban, tapos iningitan niya rin ng mga jokes, no? Mga creative din na jokes. Tapos yun, yung huli niyang 8 lines yata about sa pagiging YouTuber niya or influencer. Medyo marami kasing nagva-viral ngayon na posts si Cripply sa Facebook ko nakikita. So yun, parang sinabi niya rin dito na hindi siya nakikipag sa mga 10k followers below. Ginawa niya talaga rito si Ban, parang bata. So panoorin muna natin round 1 ni Ban bago natin i-judge kung sino yung mas lamang. Aswang daw ako! Mahirap ako. Huwag ka masyadong maghangin. Paano naging aswang ako? Yung ulam namin, asin. Bobo puta. Bobo talaga, no? Sabayan ko daw siya sa content. Gagawa kami ng content ng asawa mo. Upload ko sa Pornhub. Tangina na ito. Round 1 game? Saan ba yun? Di ba pinakyo mo si Nenya Sandehas? Di ka matinag, awit. Lahat ng sinasabi niya ay may dinadawit. Kaya nilagay ka niya sa gubat para sa isa buhay, maalis ka matik, mag-disappear like magic kasi dinamay mo si Nenya Sandehas, gagi. Yan ang pinakamamahal na kabit ni Arik. Mali ka ng babaeng napakyuhan. Alam mo bang kahit kabit yan ni Arik, crush ko yan? I love you! Ano lang, yung intro dito ni Ban parang slow start lang din. Kaso mas matagal yun sa kanya kaysa dun kay Cripply, no? Hindi masyadong nakadirekta kay Cripply. More on kay kay photographer Nenya Sandehas tsaka kay Enigma. Pinicturan! I love you! Pinicturan ka lang na nangodigo. Nagalit ka na. Bitter. Inaasar mo pa palagi si Alarik, iparehas lang kayo cheater. Nangongodigo. Nangangabet. O diba? Same boss. Cheater din naman ako. But we're not cut from the same cloth. Kasi ikaw yung tipo na cheater na reader ng linya sa stage pag nag-brain loss. Ako naman yung tipo ng cheater sa CF pag click o to kill naka-aimbot. Pwede rin naman aim both. Ibang klase aking balak. Para throne, masungkit ka agad. Madadamay ka na dapat. Gits ng gamer aking shit. Hindi lang Tory mababasag. Pagtapos pumatay ng creep, wasak pati ang barracks. Rekta ang atake, hindi lilihis. Tatamaan ka sa critics. Paano ka naging top tier na lyricist kung puro parody sa lyrics? Tangina, nakaw lang ang mga bara pati flow na binato. Laging ganon ang tira mo, pinarody kahit ano. I-remind din kita ng lyrical tangina mo na ang rule number 1, original ang linya mo. Lakas nun.
Yun nga, pero parang medyo slow start lang si Van, pero ang lakas nun, ito yung una ko narinig na mabigat na punchline, almost 2 minutes na. Hindi ko lang natripan yung pagkakatahi niya nung umpisa, yung kay Ninya Sandeas, pati yung kay Enigma. Tapos tinahi niya sa pagiging cheater, dahil nga nangodigo si Cripply sa laban nila ni Batang Rebelde. Yun lang, para yung pagkakatahi lang nun, tsaka, pero itong lakas nito yung sinabi niya, tsaka yung Crip, tsaka Barracks, Dota reference. Tapos ito, yung nagpa-parody, style breakdown niya kaagad si Cripply, yung nagpa-parody, ginamitan niya rin ng parody si Cripply para magbitaw ng mabigat na punchline, no? And madalas ko itong nakikita kay Van, ganun talaga style niya. Magbe-breakdown tapos gagamitin yung mismong style ng kalaban pang durog. Ang effective niya. Kasi sino ba pinarody niya? Si Sinyo. Pinarody niya, rule number 1, original ang linya mo. Ganda nun. Hinal ang linya mo. Ano? Ha? Uang ka? Ha? Kita niyo yung profile of page niya? Napakaangas, nagtoga. Kaya sa battle rap, piling matalino kasi may hawak diploma. Kaso puro parody lang ang kanyang armas at obra. Sa akin ngayon magtatapos itong malakas sa kopya. Magnanakaw ng ideya. Iibahin niya lang yung verso. Ender ni Sixth Street at Lanceta, pinarody pareho. Linya ng mga amateur sa liga, ginagamit niya sa duelo. Putang ina mo, Cripply, magnanakaw ka ng sombrero! Ayun, sayang yun. Parang feeling ko kaya pang mas maglanding ng malakas nun eh. Medyo, ang ganda na nung ano niya eh, ng angle niya about sa pangpaparody ni Cripply. Kaso dun lang naglanding sa magnanakaw ng sombrero. Eh, ang dami ng gumamit ng ganong angle kay Cripply tsaka kay Topper. Yung nagnakaw nga sila ng whip cups ba yun dati? Whip cups ni Kit Kat. Syempre, di ko na makalimutan kasi yun lagi yung pangasar sa kanila eh. Sombrero! Siya daw yung nag-champion na hindi sumasali ng isa buhay. Wow! Heavy gut sa yabang. So pag nag-champion ka ngayon, 2 times champ ka sa unang beses na pagsalang. Grabe si Cripply mag-angas. Ganda na napiling palabas. Kaso ako yung urban legend. Huwag kang piling alamat. 2 times champ o baka senador na hilig mag-adjust kasi ginagawa mo lang naman ang sarili na batas. Ngayon, sinong pikon, sinong banas? Balik natin yun. Senador na hilig mag-adjust kasi ginagawa mo lang naman ang sarili na batas. Ngayon, sinong pikon, sinong banas? Kita naman sa itsura ng face mo. Paano ka pa mag-aangas? Dito mismo ikaw ay erase, bro. Hindi tayo magkaantas kahit sa parody ang lay mo. At tandaan mo ako ang batas. Brrr! Makina ng chainsaw! Sinayaw-sayawan ulit eh, no? Antics talaga ni Van yung sumasayaw-sayaw ang kulit. Pero yun, ang effective nga nung angle na to, yung pagpaparody ni Cripply, ginamit din ni Van, nagpaparody rin siya. Tapos, dun niya siningit yung mga punchlines niya or dun siya bumuo ng ng mga haymakers. Ganda. Yun naman, pinarody niya yung kay Batas. Pati yung kay Tipsy D, yung makina ng chainsaw na niya, na bar. Ano? Oh, di ba ako tapos? Azar eh, no? Paya konti ron si Cripply, akala niya tapos na si Van. Para kasing tapos na eh. Ano? Oh, di ba ako tapos? Ay, di pa ako tapos. Ay, di pa pala tapos. Ganto pala yung crowd control? May nag-iingay na kaso, pamilyar na sa kinalayan, paanong di sisigaw ang tao, patunay na kaya kitang lamangan,
sa mga lyrics na gawa mo. Pinatay tong puro parody, gamit parody. Yan ang original na plano. Okay, round 1 ni Ban, malakas din, no? Meron lang siyang mga konting punchlines na hindi naglanding. Siguro para sa akin yun nga, yung magnanakaw ng sombrero, hindi siya ganun kalakas. Pero yung angle na napili niya sa pagpaparody ni Cripply, tapos ginamitan niya ng parody, ang effective nun. Kasi nagparody rin si Cripply ng round 1 eh. Kung tatandaan ko yung kay GL ba yun, yung current, yung about sa current god, tas sa content, binago niya nga. Effective yung round 1 ni Ban. Siguro kung i-judge natin to, para sa akin, halos tabla lang, pero mas trip ko yung kay Cripply. Dahil mas marami siyang naglanding na punchline sa akin, tapos pinagmukha niya talagang bata ron si Ban, which is effective din. At nagamit niya nga yung pagiging master of crowd control niya. Pinaparinig niya sa crowd na, yun nga, ibabayas siya, sabotahe. Inaano niya na kagad yun. Parang nire-reverse psychology na kagad niya yung mga tao. Na di porkit nandito ako sa hometown nyo, dadayain nyo na ako, ganun. Pares malakas, halos dikit lang eh. Pero mas natripan ko yung mga ni Cripply eh. Yung mga nabuo niyang lines. Tapos yun nga, yung kay Ban, meron siyang yung hindi ko lang natripan yung pagkakatahi niya nung intro niya dun sa sumunod niyang mga sinabi. Parang hindi ko lang natripan yung kay La Niña Sandeas tsaka kay Enigma na start. Ang tagal bago bumagsak yung unang punchlines ni Ban para sa akin. Kung nag-umpisa siya dun sa parody agad, lakas nun. Pero yun, bigay ko kay Cripply tong round 1. Panoorin natin round 2. Tinakpan ko na naman daw yung camera. Uulitin ko, ginawa ko yon kasi may nagpa-Gcash. Hindi naman sana makikita yon, kaso panay picture yung isa dyan. Love you, Niña Sandeas. Tapos dinadamay mo yung shota ko? Yung shota mo mukhang kurimaw. Putang ina ng shota mong mataba na si Aziel Bito Libaw. Pinanood ko mga laban mo. Nakakabwisit. Dragging Ban, mamumuna ng stilo. Stick sa isang anggulo. Tas magbibisaya ng paulit-ulit lang. Pag dito mama punchline, mag-a-adlib. Bit-bit mother tongue, dapat sa'yo pinapatay gamit yung chik-chik pakinggan. Chik-chik pakinggan? Ganto mag-isip yung MC pag 3 weeks walang bimbang. Tangina, di ba nung sinakop kayo ng Spaniards? Na-bad trip kayo mga packing shit? Kung galit kayo sa Espanyol, dapat wala ditong Spanish bread. Ay, medyo mababaw lang yung rebut tsaka yung intro dito ni Cripply sa round 2. Tas pinagmamalaki mo si Lapu-Lapu. Fuck you, uwi! Pinakamaangas lang na nagawa ni Lapu-Lapu maging logo ng Dato Puti. Wala na daw makikita si Nathan kasi wala nang natanaw eh. Buang ka? Wordplay mo, guloid ka din, dinadaan mo lang sa biro. At yun yung mali mo. Pack shit, magpaka-outlaw ka man o bandit sa akin tumban. Dito! Ganda rin ang ginagawa ni Cripply, yung style breakdown niya si Ban, kagaya ng ginawa ni Ban sa kanya nung round 1. So, in-expose niya tinatry niyang i-expose yung style ni Ban na ng style breakdown niya, tapos pag walang nag-react, mag-adlib, tapos mag-ano ng Bisaya, magsasabi ng mga Bisaya, ganun. Tingnan natin kung saan magla-landing yun. Buang Sa feeling ko setup pa lang yun eh, pero tingnan natin. Dito! Buang ka, ha? Kala mo yung ganyan papalag sa angkin kong talino? Uy, napure, angkin kong talino! Creative ng wordplay. King Kong no? Kanina gorilla tapos King Kong, solid.
mga ano dito ni Cripply, pasundot-sundot niyang jokes, tumatama pa rin eh. Naalala mo to? Panis yung 1-2 sa jiu-jitsu at karate. Ayoko nun, ang gusto ko, mag-combo ng marami. Loko-lokong dinadaan sa tono yung atake. Ang bobo mo, timang to, di mo ko dyan madadali pag hiniraman at ginanapan ko yung tunog mo, pare mas. Masarap ako sa tenga pag dumali, parang ungol ng binubuka, King Zainab Haraki. Tulad mong gonggong, kakainis, wag ka na sumali pag ako nag-flow, brum brum, mas mabilis pa sa Ducati. Flow ko malatyo namin, sasabay ka, di pwede para yung kinumpara yung Mitsubishi sa Bugatti. Tangin na ikaw dito yung iiwan ko na laughing stock sa akin pag babalik pa nga nagpalapit sa mga tulad mong yung branding wak. So pabalik natin yun, ano yung sinabi niya? Para yung Mitsubishi sa Bugatti. Tangin na ikaw dito yung iiwan ko na laughing stock sa akin pag babalik pa nga nagpalapit sa mga tulad mong yung branding wak. Utak mong kung laging nag-feeling malapit, masakit, totoong kung usapang punches. Fuck, iiwan kitang nakaplanking brad. Huwag kang pabibo, iho, hindi ito battle kundi ito'y demo. Pag si Tyson may bagong punching bag. Nagre-recall, nagtitikol, kilik silor, nagdimsirol. So, ginagawa ngayon ni Cripply, nag-flow siya, kasi nagpa-flow rin si Ban sa laban niya, no? Tapos pinakita niya ng rap skills to ngayon si Ban sa round 2. Yun, ang linaw lang ng mga ano, kasi madalas din naman magganito talaga si Cripply, yung magfo-flow siya. Supot ka pa! Matutuli tong tangang feeling sa group belong. Lihim nitong pagjakulan ng pitong, beses si Celine Dion. Pagtaglibog, may sisilipin tong bisong. Kahit CCTV on, magsisilpon, sisilipin yung silikon, sabay ungol sa telepon hanggang labasan yung titi ng messing sipon. Pak! Nakamulti yun! Ganun ka lang, putang ina mo. Sabi ni Shernan, ikaw daw yung Bisayang Cripply, ah. Ayoko nga. Mukha yang kulangot, si. Pero kung ganun, handa nyo na sarili nyo sa Riot Free kasi eto na pagtatagpo ni Skastakli at J-Bot G. If you'll ask me, bilog mukha ka talagang emoji. Tangina nung ako yung baguhan, tumatakagad kway ni chow, ganun to kalupit mag-isip. Nakilala ng konti kasi yung mga tao hindi ko tinitipid. Ngayong ikaw yung bago. Ano yung bago? Nung panahon namin di magkaka-hype, yung skillset mong pilit, may hype ka lang dahil sa putang inang underdog effect. Real shit, motherfucker. Dati, walang ganyan. Nung ako yung bago, nakapabor lahat sa veterano, hindi patas labanan. Ngayong ako yung veterano, nagka-underdog effect. Putang malas ko naman. Diba? Let me respawn in. Solid din tong angle na naman ni Cripply na about sa pagiging underdog ni Ban. Yung parang na-hype lang siya or lumakas yung niya, yung image niya dahil tingin ng mga tao siya yung underdog sa laban nila ni Cripply. Please. Yes. Our city currently has a population of 9. Karanasan ka, nakapabor lahat sa veterano, hindi patas labanan. Ngayong ako yung veterano, nagka-underdog effect. Putang malas ko naman. Diba? Karanasan ko, mas malaman. Ako yung aabot sa dulo at mag-aabang pre. Mananatili kang mid-tier na nasa gitna. Bandi ka na aabante. Mid-tier. Nasa gitna, abante, tangina, yung ban nasa gitna ng abante, oo nga, no? Karera mo din naaabante, nakasabay mo walang ya, hit and run to malala kapag ako yung bumanggatang ina mo, sasagasaan kita ng sinasadya. Ngayon, sinong pikon, sinong banas? Kita naman sa itsura ng mukha mo, hindi tayo magkaantas. Ako sa'yo'y mas malakas at tandaan niyong ako ang batas. Pinadala ng baras. Ganda nung ender ni Cripply sa round 2 niya. Parang sinagot niya yung parody rin ni Ban. Nagbatas rin siya, parody. Tas ang witty lang nung ginaya niya rin yung ender ni Raffian, yung pinadala ng baras.
Nahanapan niya kagad ng freestyle yun, na dugtong niya kagad sa sa round 2 niya. Ender pa. Tapos ang lakas din. So yung structure ng round 2 dito ni Cripply, in-style breakdown niya si Ban, hindi ganoon ka masyadong ka-effective kasi wala masyadong na punchline, tumatak na punchline. Tapos nag-flow siya, pinakitaan niya mag-flow si Ban or rap skills, pinakitaan niya mag-rap skills dito si Ban. Tapos ayun, nag-flex ulit siya, ginawa niya ulit bata rito si Ban na na in-explain niya na meron lang underdog effect si Ban sa mga tao. Kasi nga, syempre si Cripply yan, crowd favorite yan. Tapos yun, pa ba? Yun, yung ender niya. Ganda nun, parang nahatak ng ender niya yung niya yung mga patay niyang sa round 2 Patay niyang binitawan na punchlines Pero para sa akin, mas malakas yung round 1 ni Cripply kaysa sa round 2 niya. Panoorin muna natin yung round 2 ni Ban. Okay na? Sinisigurado ni Ban na tapos na si Cripply Baka mapahiya rin siya. Handa ba? Tangin na. Pinadala daw siya ng baras. Hindi bagay sa mukha mo. Anong ako yung Bisayang Cripply? Ikaw yung Ban na Bicolano. Easy. Bago ko simulan yung round 2 ko dito kay Cripply, na isang dakilang fake MC, taas kamay sa mga naniniwalang hindi chicken yung PM3. Anong MP3? Baka PM3. Chicken ka lang sa akin. Yan ay sinabi mo, tanga. Tapos malaman-laman namin yung PM3 pork barbecue pala. Nahanapan kagad ng butas ni Ban yung kasi yung PM3 ginamit niya yun sa laban nila ni MP3 yung na yun, yung anagram na yun. So ang lakas nung laban nila ni MP3, tapos yun nga, nahanapan ni Ban ng butas dito, hindi naman chicken yung PM3. Sabi kasi ni Cripply nun, chicken ka lang sa akin kay MP3. So yun, hindi pala chicken yun, no? Pork barbecue pala, yari ka. Nag-research si Ban ng menu ng Mang Inasal. Yung PM1 tsaka PM2, chicken yun. Kaya akala niya sa PM3, chicken din. Bobong panot. Ano bang pagkaintindi mo sa meaning ng PM, men? Puro manok? Nakikita ko sa comments. Binabash ka dyan, walang kupas. Sinulit niya kasi yung kabobohan. Akala niya walang bukas. Isang komedyanteng vlogger na yung katangahan walang lunas. Ultimo hindi battle rapper, nakikitaan siya ng butas. Yung baboy ginawang manok nang walang pag-alinlangan. Di niya matukoy ng maayos ang likha ng kalikasan. Ngayon, paano ka papalag sa gubat ng animalan kung sa simpleng manok at baboy di mo alam ang kaibahan? Ganda nung pinunto dito ni Ban. Hindi ganun yung nakabuo siya ng malakas na punchline dun sa maliit na pagkakamali na ni Cripply. Well, actually hindi maliit, dami rin pala nakapansin nun, no? Yung mga nagko-comment pala, mga nakapansin nun, kaya nagamit ni Ban dito sa laban niya. Mga hindi raw battle rapper, nahanapan siya ng butas. Yun, ganda. Magaling daw ito mangumpal. Huwag ako hamunin mo. Sikat ka lang, halata namang madali lang natalunin to. Yung baboy ginawang manok. Reverse ko lang, ayusin ko. Ngayong manok naman ang di ko lang siyang bababuyin ko. Lakas nun, napainom si Cripply sa lakas nun. Itong manok naman ang di ko lang bababuyin ko. Kasi dapat PM3 sayang Di pala manok.
Alam mo ba anong karayom ng Cyril Manabat? Like natin. Alam mo ba anong karayom ng Cyril Manabat? Sakin siya dapat. Hindi siya bagay sa'yo kasi mukha kang uncle na manyak na laging may hawak sa ari niya kapag nakakita na ng babaeng nag-crop top. Naalala mo nung second sight, boss? Na late ako sa airport? Kasi naginom ako before flight, tas napadami yung red horse. Ito yung sumundo sa akin sa naiya, di ba? Naalala mo pa, pare? Gusto mo ipahawak yung batuta mo sa gwardya na babae? Sabi ko sa kanya, rekta na lang tayo sa hotel, tol. Huwag ka na masyadong makulit. Isa ka na sa mga big fish, huwag kang pumatol ng puset. Tapos pagdating namin sa hotel, ang pangyayari, ang lupit, kasi yung nagbabantay sa entrance, babaeng gwardya na naman ulit. Di mo alam kung, ito yung mga storya na hindi mo alam kung totoo o hindi, no? Kasi parang inaano niya pa si Enigma, na umihingi pa siya ng validation kay Enigma nung una kung nangyari ba talaga eh. So hindi natin alam, pero para sa akin, hindi ganun ka-effective yung lines na yun ni Van. Pero ang di alam ni Cripply, inunahan ko na siya. Hanggang pag nanasa ka lang sa gwardya ako, kinantot ko talaga. Para patunayan sa'yo na, sa akin di ka makasabay. Di ba gusto mo magkampiyon? Puso unahan kita, bay. Lahat ng gusto mo at nais dadaan sa aking kamay, tsaka ka lang mauuna kapag gusto mo mamatay. Kaya niya pala kinuwento yun para dun sa ma-relate niya dun sa huli niyang sa punchline niya na mauuna ka lang sa kanya pag gusto mong mamatay. Hindi lang ganun, hindi ko lang trip yung yung minsan yung pagkakatahi ni Van ng mga storya para mapunta siya dun sa punchline niya. Pero yun, malakas yung umpisa rito ni Van, yung intro niya. Yung gitna hindi ganun kalupit, pero tuloy natin. Di ba gusto mo makarimat si Jonas? Kaso agarang napas lang. Gusto niya bumawi sa banlag, pero ang ending niya banlang. Kaya wag mo akong paandaran na mga van bars naman. Marami na akong gasolina. Gas-gas na yan. Sobrang bilis, biglang na-stop. Di niya nababantayan, kakahanap niya sa banlag, ikay nalaglag sa van. Siya daw yung mag-a-advance. Inyong prediction, Mentes, lahat ng pumusta sa'yo ay tila nag-settle for less. Gigisahin ko sa anghang tong paborito niyong guess. Di ko lang i-bring home yung bacon, pati yung Bicol Express. Okay, round 2 ni Van. Parang baliktad sila ni Cripply. Yung kay Cripply, na siya, yung gitna hanggang dulo ni Cripply, solid. Yung kay Van naman, yung intro niya, tapos yung pagitna niya, yun yung solid. Halos tabla lang yung round 2 eh. Para sa akin si Cripply, ang dami niya rin binitawan na punchlines, hindi lang ganun ka nag-landing. Si Van naman, meron siyang mga mabababaw na linya na kung tutusin hindi ganun kalalakas, pero dahil nga nandiyan sila sa home court niya, naghihiyawan yung mga crowd. Pero kung ako lang, babase ko lang sa akin, halos tabla lang yung round 2. Mas natripan ko lang yung adlib or freestyle ni Cripply na ender niya. Dahil sinagot niya yung parody ni Van nung round 1, yung sa kay Batas. Nalaksan ako doon, ang creative nun. So, para sa akin, konting-konti, kung hindi tabla kay Cripply pa rin tong round 2. Ganon din naman sa round 1. Konting-konti lang lamang ni Cripply. Panoorin muna natin round 3 kung sobrang mangingibabaw yung kay Van. Tapos i-rate natin overall. Okay, round 3, Cripply muna tayo. Tuwang-tuwa kayo Nakakahinala. Tuwang-tuwa kayo Nakakahinala.
Bisaya. Tapos panay ka PM3, ang sarap mong masakal. Natural, alam mo yun, cashier ka sa inasal. Alam nyo bang famous to na vendor kaya dapat tong puriin? Sobrang sikat ng Apple niya, pwedeng i-add to cart sa Shein. Mahina. Halata. Bago itulak yung kariton, mag-i-stretching. Gusto mo ba na mas kumita yung prutas mo, par? I-vlog mo Apple mo, tas mag-promote ka ng sugal. Tay, isipin nyo, si Easy Meal, sobrang hip-hop, tapos nagtitinda ng Apple. Ngayong natapat ka sa mas maangas, tanggal yung pagkagago mo. Kahit lumalabang ka ng patas, ang pangit ng trabaho mo! Ang diin ng pagkakasabi. Na ano nga, napang-asar na nga rin to kay Ban nung masama previous niyang laban, yung fruit vendor siya. At proud siya doon, inamin niya naman. Tapos nare-rebat niya naman yung mga ganun, fruit vendor. Siyempre, marangal na trabaho yung fruit vendor, di ba? Kaso, yun ano eh, ang pangit ng trabaho mo. Ayop. Ngayong natapat ka sa mas maangas, tanggal yung pagkagago mo. Kahit lumalabang ka ng patas, ang pangit ng trabaho mo! Kahit na hustler tong bisdak, hihilahin ko pababa ng sobrang hardcore. Ako'y nagpaka-cancer sa mala Steve Jobs, patay itong nagtitinda ng Apple. Wala kang maaani sa flip-top. Karir mo di nalalago pa. Magtinda ka na lang ng prutas banuka. Kasi buti pa yung pwesto mo doon, may makikita ka na bunga. Oo, masipag ka't di puro hilata, kaya may tsansa kang yumaman bata. Lagi mo lang tandaan yung kasabihang basta may tiyaga, may Bisaya. Magpalit ka na ng business. Total panay bale, kaki Enigma, kapalit ng performance mo na Petix. Mag-advance ka na lang ulit kay Arik, ako na mag-a-advance pa semis. Dami ka pang kakainin na bigas upang ako ay masilat kasi kahit timbangin ka, ban, ikay wala pa ring bigat. Nasa taas ka ng poster dahil sa akin. Yun yung aking nasipat, pero pagtapos kitang ilaglag sa tournament, kalibel mo na ulit sila Mimak. Sobrang minaliit naman ni Cripply si Mimak. Si Mimak yung ano, kados por dos ni Cancer. Yun nga, yung ano, Bisaya MC rin. Parang nakalaban na rin yata ni MP3 yun, nakalimutan ko na or hindi pa. Pero sila yung mga matunog na pangalan sa ano ng mga Bisaya MCs. Mimak, Kenzer, MP3 yan. Undefeated ka at champion sa Rapolo. Tingin mo yan ay iyong ikinalamang. Congrats, champion ka sa ligang walang may pakialam. Alam ko kung paano lalamang sa hurado habang pinagtatawanan ka ng tao. At unbelievable kung mahuhulaan mo yung mga berso ko, iho, kasi mas unpredictable pa ako kaysa sa champion nyo dito. Paano mag-joke si Ban? Tatawagin sarili niya na pangit, makakuha lang ng atensyon. Sa bagay, ganyan mukha yung mga hindi imbitado pag may kutilyon. Pag naiisip kita tuwing gabi, parang ayaw kitang sulatan. Nakaka-awkward ka isipin, parang kantutan ng magulang. Kahit banatan lang kita ng flip-top, wala ka namang laptop. May chance ka pang matalo. Kahit idaan natin to sa Comelec, hindi ka sa akin mananalo, boy. May palag ka lang kasi home court. Diba? May palag ka lang kasi home court, pero utak mo walang value. Kahit si Mayweather, tagilid sa'yo, basta dito sa gubat yung venue. Ang ganda lang na nare-remind ni Cripply yung crowd from time to time na, yun nga, home court mo to, kaya ka lamang, ganyan. Para isipin nila na, oo nga, hindi porket home court to ni Ban, dapat siya lang yung hiyawan natin. Kumbaga, parang minire-reverse psychology niya rin yung crowd in a way. Kasi, lagi niyang nire-remind nga na ganun. Kasi yung kahit, yung sinabi niya about kay Mayweather, kahit si Mayweather tagilid kay Ban, parang naulit lang yung sinabi niya nung round 1 na kahit ganapin to sa loob ng bahay ni Ban, hindi mananalo si Ban. So ganun, pinapakita ni Cripply na
aware siya na may mga bias na decisions dahil home court nga ni Ban, pero hindi pa rin mananalo si Ban sa sulat ni Kripley. Tayo na ikaw? Tatalunin ako? Puta, are you serious? Aba-aba, ambitious. Sa akin di ka lalamang, mukha kang ang kayang ibaon ni Atom, Cygnus, madalitong ma-diffuse. Limitado ka umanggulo yawa. Huwag ka mag-aastang genius, hindi ka pa kumpleto bata, parang 3 buwang fetus. Ganto ang yung weakness, wala kang ganto. Isa kang bullshit, sulat mo'y purong issues. Gusto mong jokes? Mukha kang crossbreed ni Righteous Phoebus. Tingin nyo makakachamba sa akin to? Yan ay mintis fake news kasi ako ay laging may shock value parang SS ni Zeus. Tong underdog na mukhang pugita lamon parang seafoods kaya tropa mong hurado repa di makamekos-mekos. Babadibag kita kahit bago ka para sa bobo makaridus kaya kahit demonyo ka hatid kita kay Papa Jesus. Grabe yung multis doon ni Kripley. Sunod-sunod. Zeus, Righteous Phoebus, multis, flow, tapos yung jokes, nahaluan niya rin. Iba't ibang elements ng ano yung pinapakita ni Kripley dito. Tong underdog na mukhang pugita lamon parang seafoods kaya tropa mong hurado repa di makamekos-mekos. Babadibag kita kahit bago ka para sa bobo makaridus kaya kahit demonyo ka hatid kita kay Papa Jesus. Yung estilo niya na 4-bar set up tol, tingin nyo papalag. Tas magmumulti ng mabuti pag nasuri lang sa pack. Tas may papuri, what the fuck you? Pag ako nag-1-2, bilis nilang mahuli Brad kasi yung aking latsu. Parang pideya lang, kiluni pagka set up, bars agad. Nadamay pa si Looney. Pagka Pidea, bars agad. Tangina, yan ang kaiba natin kaya semplang anaabno. No match katapat ko, tetembuang badibag to. Eardrum mo wasak bro, to'y ingram ratatakbo. Tapos na ako sa'yo, tangina kalipkram, galingan mo. Tarantado ka kaya, hindi ako nagpabaya. Magpapatalo lang ako kapag si GL Lacasando mamaya. Ayun, ender talaga ni Kripley yun. Yung magpapatalo lang ako kapag... Ayun, ang ganda ng ano ni Kripley dito, nung flow niya, yung ano niya, yung mga multis niya. Tapos, akala ko yung ender niya na yung kay ano eh, yung kay magsulat-sulat ka na kay, yung lip cram magsulat-sulat ka na. Ganda rin nun. So, pinapamukha niya na, ano, tapos na siya kay Ban. Durog na to si Ban sa mismong hometown niya pa, no. Yun, overall, solid yung round 3 ni Kripley. Panoorin muna natin yung round 3 ni Ban. Yo! Cashier daw ako sa mga inasal. Mali ka pare kasi janitor ako doon. At nakakatawa naman kasi ikaw naman ang lalampasuhin ko ngayon. Tinitira pa yung prutas. Halata yung pagkabobo mo, natural. Okay na magtinda ng prutas kaysa nagpro-promote ng sugal. Kasi masama yung pagsusugal. Lalo na pag mamalasin. Tapos mangiimbita ka ng mga tao para sa sarili mong hangarin. Kaya nakakatawa naman kapag ipagkukumpara natin. Naghahanap buhay kami ng marangal, ikaw naghahanap ka ng buhay na sisirain. Patay eh. Patay gid. Ayun nga, parang may mga nakahanda na si Ban dito na ano, no? Na parang rebat kapag tinira yung trabaho niya. Time! Round 3 game? Naalala nyo laban nila ng MP3? Linait-lait niya tayong mga beast sa call. Tapos ngayon, kunwaring friendly, it's a me, Rakol. Huwag kang matakot sa Bisaya, Kripley. Dapat chill lang, tol. Mamaya, bibigyan ka namin ng crispy. Free the call! Baka walang punto sa judge. Free kotong yung free the call, ha? Pero wag yung bugbugin si Kripley. Kahit nakakapikunto.
Tingin ko kasi Bisaya din yan kasi parang batang digong, oh. Ang tigas tingnan, halatang-halatang, minsan lang tablan ng sipunto. Ang lakas mo manglait ng Bisaya, mas pang Bisaya ilong mo, oh. May humabol pang dila eh. Bisaya ilong mo, oh. Aswang daw mga Bisaya. Hindi lahat walang yaka. Baka ikaw kasi di ba representante ka ng Naga? Top tier daw to pag bumara. May something ba sa Naga about sa aswang? Hindi ko alam yun ah. Pero yun, minention din ni Cripply na aswang nga yung mga Bisaya yung sa round 1 niya. Tapos manananggal sa bracket. Nagamit niya yung wordplay or double meaning na yun. Pero hindi ko to alam yung Naga tapos about sa aswang. Top tier daw to pag bumara. Tapos ganyan banatan, parang manda ang kathanya, panay lang katangahan, aswang daw mga Bisaya. Para lang pagtawanan, ikaw nga tong taga-Naga, ang wak-wak mo naman. Hindi ako masyadong familiar sa wakwak pero parang aswang sa Bisaya ba yun? Hindi ko alam yun ha. Or sa Naga kasi taga-Naga to si Cripply. Ang wak-wak mo naman. Piling Tagalog na Bicolano, hindi bagay sa mukha mo. Isa kang Bisakol na taga Bicol, tangina mo, Bisacolano. Ayun, tulad ng mga ganun, hindi naman siya ganun kalalakas. Siguro na dadala lang din ng crowd yung mga ganung klase ng punchlines. Pero kasi kung walang bias or kung walang bias yung mga crowd, hindi tingin ko hihiyawan yung mga ganung klaseng punchlines eh. Laban niya kay MP3, ang daya ng ginawa niya na pasabog. Linait-lait niya mga Bisaya para kampihan siya ng Tagalog. Ginawa din sa akin ni Manda yan, pero di ako nagpabaya at nagbistulang babala. May tinalo na akong rasista sa Manila dito sa gubat pa kaya. Kapag Bisaya, probinsyano, mga Bano at Wik, madudungis, magsasaka, yan ang kanyang usual trip. Sige, ako ang farmer dito sa jungle, parang Dota shit. Hindi na crowd, kundi ikaw naman ang neutral creep. Okay, Dota reference na naman. Sa round 1 may Dota reference din to si Ban, yung sa Creep tsaka Barracks na minention niya. Tapos ngayon dito naman, medyo mas marami lang ng konti. Kaso marami nang gumamit ng ganong kay Cripply eh. Yung siya nga yung creep sa Dota or parang minion sa ML, ganun yung creep sa Dota. Siya naman daw yung neutral creep, no? Kundi ikaw naman ang neutral creep. Ha? Ngayon ko lang siningit sa laban natin na pangungutya mo sa Bisaya para pilit kanilang tanggapin at ang react hindi magbayas. Itong si Cripply, maswerte pa din dito sa aking ipinamalas kasi mas pinili pa kitang patayin sa paraan na patas. Master ka sa crowd control. Puta, dyan ka pa proud. Ako kahit home court ko yung gubat, di ako umaasa sa crowd. Umaasa ako sa sulat ko. Kaya sa judges ako panalo. Ikaw panalo ka lang sa comments, hindi sa boto ng murado. Ngayon pa lang, alam mo na ang kaibahan natin, gago. Nananalo ako sa taong nag-judge. Ikaw sa judgmental na mga tao. Ganda nun. Kasi nga, ang daming yung mga talo ni Cripply na controversial before kay MZite. Ayan, dami nagsasabi sa mga comments, dapat panalo si Cripply, ganyan-ganyan. Tapos, yung linya rin ni Cripply na natatalo siya sa hindi niya malaman na dahilan, di ba? Yun nga, parang nadadala siya ng mga comments na siya dapat yung panalo. In-address dito ni Ban. Kasi puro ka lang suntok pamano, bugo, butalo, ulo, ganako. Itulak ka lang ay durog ka na ho, nagmistulak ka lang nahulog na paso. Asa na tao ka lang tukmol, ngayon ay mabubugbog ka na po. Master ka lang sa crowd control, ako ang nagkukontrol sa laro. Di ba diring-diri ka sa Bisaya? Iba't mo siningit sa dura mo? Yung ender ni Sixth Street na malinis magtrabaho. Kailan may di ko gagayahin? Yung ender na ginagawa mo, magpapatalo lang ako kapag
Balik natin yun, solid yun. Ender ni ano yun, ni Cripply. Ginaya ni Ban dito, no? Rewind natin. Yahe, yung di ba diring-diri ka sa Bisaya? Iba't mo siningit sa dura mo? Yung ender ni Sixth Street na malinis magtrabaho. Kailan may di ko gagayahin? Yung ender na ginagawa mo, magpapatalo lang ako kapag... Hindi ako magpapatalo! Wala akong plano magkampiyon, but always ready bumangga. Kaya X ka na Cripply kasi dehens ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to AJ nakata. Panoorin niyo kung magkampiyon, ha? Okay, round 3. Ang last din ng round 3 dito ni Ban. Ginaya niya yung ender nga ni Cripply. Tapos syempre yung ender niya na nagsimula lang naman yung ender na gano'n ni Ban nung sumali na siya na isa buhay, yung mag-champion ng di sinasadya. Para sa akin lamang si Ban dito sa round 3. Mas marami siyang mabibigat na binitawan dito kaysa kay Cripply. Yun lang, may mga konting banat lang siya na hindi ganun kalakas pero kinakagat ng crowd kasi nga siguro may pagka home court advantage nga siya. Pero ang ganda ng mga napili niya na angles compared kay Cripply dito sa round 3. So, round 1, binigay ko kay Cripply. Mas creative, mas marami siyang naglanding na suntok at tumatak na linya para sa akin. Plus yung round 1 ni Ban, yung hindi ko trip yung pagkakatahi niya sa intro niya. Siguro nasayang din doon. Round 2, halos tabla lang to. Mas natripan ko lang yung ginawa ni Cripply na ender. Yung sinagot niya yung ender ni Ban nung round 1, yung about sa yung kay Batas na na isipan niya kagad ng mas mahirap gawin yun. Round 3 naman, bigay ko to kay Ban, mas marami siyang binitawan na punchline. Tsaka mas na rito si Cripply. Mas kumonti o mas naging dragging yung mga setups niya. Para sa akin, sobrang dikit na laban pero preference ko si Cripply yung lumamang para sa akin. Mas marami siyang pinakitang creative na punchlines, na jokes, multis, flow, kumbaga rap elements, kumpleto, well-rounded si Cripply. Whereas kay Ban naman, yung style niya nga na yung style breakdown, effective yun para sa round 1 niya. Kay Cripply, yung pang-paparody. Tumatak sa akin yun. Tapos yung round 2 ni Ban, yung pinuna niya yung mali ni Cripply sa previous na laban niya, yung sa kay MP3 nga, yung PM3. Tapos ang dami niyang nabuong mga linya doon na solid din. Tapos ano pa ba? Yung rebat, para sa akin lamang ng konti si Ban sa rebat. Pero overall performance para sa akin, si Cripply yun. Nakuha ni Cripply yun ng konting-konti lang. May niya. Ang ganda ng pagkaka-control din ni Cripply sa crowd na nire-remind niya nga from time and time again na bias sila, ganyan, para isipin ng crowd na oo nga, dapat di tayo bias, di porket home court advantage si Ban. So yun, para sa akin, sobrang konti lang Cripply ako doon. Panoorin natin judging. Dito raw nagkatalo eh. One beses, shoutout sa lahat. 4-3, advancing sa isa buhay tournament. Mag-iay tayo lahat para kay Ban. Sobrang lakas ng laban po tayo na. Sobrang hindi palitan. Nahihirapan akong gawing overall yung boto ko. Kahit medyo may atmosphere na ganun yung dating ng laban, pero ang ginawa ko per round 1 binoto ko si Ban. Masasabi kong pwedeng clear na sa kanya yun. Baga nagawa na yung role ng pagiging pangalawa. Magaganda yung mga battles niya na binitawan doon sa round 1, kaya parang medyo nakasecure ng ng boto para sa kanya. Kaya binigay ko yung round 1 sa kanya. Baga pantay sila sa mga punches tsaka sa mga jokes sila. Parehas nag-landing sa mga tao. Ayun, tapos yung round 2 and 3, sobrang buhok na mga detalye kung paano iboboto sila ng sila yung mananalo kasi
alam mo yun, pwede ko pagkasiyan yung judging ko eh. Pero sa pakiramdam ko kasi, mas maganda yung pagkakalaro ni Triply sa mga angulo nila sa battle. Kumbaga hindi siya naging paulit-ulit. Tapos si Van medyo may repetitive na angles na na napakinggan ko. Tapos yung mga kumbaga nagawa na yung role na na yun. Para sa akin lang ganun yung pagboto ko sa pagbilang ng mga suntok nila. Dahil tournament siya, kailangan may manalo. Boto ni Vitrum, round 1, Ban, tas 2-3, Cripply, no? Yo, MP3, binoto ko si Van. Actually, round 1, bigay ko kay Cripply. Para sa akin, lumawang siya doon ng konti. Malakas din naman si Van. Sinubukan kong di i-notice yung crowd reaction, di take into consideration. Malakas talaga si Cripply. Round 2 naman, parang nakita ko yung na lumamang si Van doon para sa akin yung content niya. Lalo na dahil mas direkta yung mga punches niya. Maraming exhibition si Cripply, pero para sa akin, yung mga punches ni Van, yun nga, mas direct siya. And round 3, parang gusto kong sabihin na tabla, pero all in all, may ini-expect din ako kay Cripply na di niya na na parang di niya nakabot. In my opinion lang. Pero ayun nga, pinili ko si Cripply. So binoto ni MP3 si Ban, round 1 Cripply, 2 and 3 kay Ban. Nakulangan, may na-expect daw siya kay Cripply. Feeling ko yung round 2 hindi niya raw tinake in consideration yung crowd, no? Kahit nandyan sila sa home court nila. Pero yung round 2, parang feeling ko pumabor ng konti kasi ang ginamit na angle ni Ban doon yung yung pagkakamali ni Cripply sa laban nila ni MP3, yung about sa PM3, doon nakabuo si Ban ng malalakas na punchlines yung sa baboy tsaka sa manok, di ba? So yun, tinitira rin si MP3 sa mga comments na dapat di nagja-judge kasi nga kakabadibag lang sa kanya ni Cripply. Pero yun, so boto ni Vitrum si Cripply, boto naman ni MP3 si Ban. Panoorin natin ibang judges. So yun, Tip CD, congrats. Thank you. Congrats Flip Top kasi ang lakas ng event. Congrats kay Cripply at Ban kasi napakalakas ng laban nila. Pero judging tayo, simulan natin sa sa round 3. Yung kasi parang nadalian ako i-judge yun, yung round 3. Pinakamalakas na round yon ni Ban. Kaya yung round 3 binigay ko kay Ban. Round 2, parehas kwela, parehas maraming tumatama na linya. Halos pantay, no? Pero tingin ko ang nilamang ni Cripply sa second round, yung the way kung paano niya sinulat yung round na yon. Kasi ang ganda ng pagkakasulat, ang ganda ng rhyme. Kailangan ko siyang puntasan doon, no? Kasi halos parehas lang eh. So kailangan ako maghanap ng kung saan lamang, no? Ang ganda lang ng pagkakasulat ng rhyming ng schemes ni Cripply sa round 2. Bukod pa doon, napaka-clever nung round ender niya na on the spot na kung di ako nagkakamali basta yung line marking. Ang clever nun kasi yun ang malakas sa huling sinabi ni Ban. Tapos naibalik niya pero sa dulo niya pa nailagay on the spot, nabawi niya sa akin yun. So round 3 round 3 kay Ban, round 2 kay Cripply. Round 1 doon ako natagalan ako i-judge yun kasi pantay yun para sa akin eh. And syempre kung ipapantay ko yun, hindi naman pwedeng magtabla, no? So yun, naghanap na lang ako ng ang totoo niya kasi sobrang nahihirapan ako bigyan ng puntos. Yung 1/4 ng round 1 ni Ban, nahihirapan ako bigyan ng puntos yung intro na yon, yung halos 1/4 nung round niya kasi alam naman natin na hindi na joke lang, no, na hindi nga totoo yung angle niya, yung kay Ninya siya kay Enigma. Alam natin hindi totoo yun, pero hindi ganun ka-clever eh. Parang 'di ba, kung gagawa ka ng ganun, sana medyo creative man lang. So medyo nahihirapan ako puntusan yun. Tabla sana, pero kailangan ko minus yun. Kasi kailangan kong pumili ng mananalo. Kaya round 1 binigay ko kay Crip. So 2 and 1 and 2 kay Crip. Tapos round 3 walang duda kay Ban. Parehas kami ni Tipsy D, 1-2 kay Cripply, round 3 kay Ban. Ganda ng pagkaka-explain dito ni Tipsy D. Detalyado yung niya, judging niya. So kay Vitrum, Cripply, MP3 si Ban, tapos Tipsy D, Cripply.
Pero binoto ko. Puro, ay, halos pare sila ng style, pero sa pagpili ng angulo, mas nagustuhan ko yung mga napiling angulo ni Van. Siguro round 3, yun siguro yung pinakamalakas ni Creeply. Pero creative yung pagkagawa ni Creeply. Maraming elements na nakalagay, pero mas maraming quotable na linya si Van. Kumbaga mas maraming nga ako natandaan sa kanya na malakas na linya kumpara kay Creeply. So, tapos isa pa yun na parang hindi ito yung Creeply na na napapanood ko. Parang may mas malakas na Creeply. So, at hindi ko nakita ngayong gabi yun. Yun na nga siguro yung sinasabi ni Creeply na underdog effect. Binoto ko 1 and 2 si Van. Kaya yun, Van. Si Sinyo binoto si Van, round 1 tsaka 2 kay Van, no? Mas malakas daw si Van. Tapos parang pare sila ni MP3, may ina-expect sila kay Creeply na mas malakas na sasabihin si Creeply. Kaya pala nagpaparinigan to si Creeply tsaka si Sinyo. Joke lang naman sa Facebook. Mga pictures tsaka captions na parinig sa isa't isa. No? Pero tropa yan. Alam ko magtropa talaga yan si Creeply tsaka si Sinyo. So, tuto na, no? Si Sinyo bumoto rin kay Van. Marshall, ang binoto ko si Van. Isa yun sa mga laban na napakahirap i-judge kasi parang dun mo makikita talaga yung beauty ng battle rap na silang dalawa naglaro sila ng game within the game. So para sa akin naging game of strategy yung battle kasi parang si Creeply may narrative siya na sa kanya na-play niya ng maayos. Tapos pag balik kay Van, nape-play pa rin niya yung narrative ulit. Tapos ganun din ulit, nag-gain yung momentum kay Van, tapos mag-gain ng momentum si Creeply. Tapos para sa akin, if hindi, kung nakapalit sila ng order ng pag-split ng round, malamang baka nag-change pa yung judgment ko. Pero para kasi sa akin parang naging moments talaga eh. Ang dami din silang moments sa para sa akin kasi parang first and second round kay kay Van na yun, and third round kay Creeply. So para sa akin 2-1 Van. Marshall Bonifacio binoto si Van, round 1 tsaka 2. So sa round 3 lang nakakuha ng boto si Creeply kay Marshall Bonifacio. So 3-2 na, no? Lamang si Van. Sobrang hirap. Halos lahat kasi ayaw na mag-judge eh. Naniniba sa akin. Pakiramdam ko ngayon live. Para sa akin, round 1, binigay ko kay Van. Tingin ko kasi unang banat siya. Pero si Creeply unang banat. Di ba unang banat? Pwede mo ulit yun, boss. Pwede mo ulit yun. Makat na lang. Yung nagba-viral na clip ni Kilan sa Reels, sa Facebook, kahit saan. Kasi para siyang sabog dito. Or syempre may mga times na ganyan, makakalimutan mo sino unang bumanat, no? So dito siya nababash, dapat di na raw siya mag-judge. Pero gaya nga nasabi niya, halos yung ibang MCs nga raw ayaw na mag-judge. Siya lang yung nag-step up dyan, no? Mahirap din yan. Pwede mo ulit yun. Makat na lang. Binoto ko si Ang masama doon, pinapakat niya, hindi kinat. Sorry, Kilan. Van, halos natamaan niya lahat ng mga gagawin ni Creeply. Yung parody lines, sobrang solid nun. Yung punto, ganda rin. Yung mga angle niya, sobrang lupit din naman ni Creeply. Mas marami siyang punches, pero talagang mas grabe yung effect para sa akin ng ginawa ni Van. Sa round 2, halos same din, gabuhok lang din naman. Sobrang sobrang dikit ng laban na yun. Then yung round 3 naman, tingin ko dahil, hindi ko rin masabi talaga dahil huling banat pa si Van. So, bali may siya, may recency bias din na nangyari. Tingin ko lang dahil mas tumatak. Tapos huling banat, huling tumatak, ang gaganda ng ender pa nilang dalawa. Kung tutuusan para sa akin, kung hindi tournament to, pwedeng itay. So, kailangan nating mamili. Para sa akin, Van. Shoutout kay Kuya Clip. Love you.
Okay, si Kilan binoto niya rin si Ban. So 4-2 na. Hindi lang siguro masyadong convincing yung pagkaka-judge ni Kilan dito. Syempre, nagkamali na siya nung una. Hindi niya alam kung sino yung unang bumanat. Pero na-explain niya naman yung round 1 na maayos. Yung mas solid yung raw ni Ban. Yung mas effective sa kanya yung tinira niya yung pagpaparody ni Cripply. Yung round 2, di niya masyado na-explain. Sinabi niya lang gabuhok yung lamang, dikit, ganyan. So yung round 3, halos ganun din. Pero yun, aboto niya si Ban. Plaridel Candelabang, binoto ko si Cripply. Pareho silang komedyante, pareho intensity ng mga punchlines nila, pareho yung bigat ng punchline nila. Siguro magkakatalo talaga kung paano diniliver. Mas maraming elements akong narinig kay Cripply. So, Cripply. Simple lang ay Plaridel, binoto niya si Cripply. So 4-3, panalo rito si Ban. Congrats Ban. Hanap tayo na ibang papanoorin natin, pero yun, that's it for this video. Goodbye!